Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala sa pag-ibig at katapatan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang babaeng minsan nang ibinigay ang lahat. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa mang piliting buuin, ngunit hinding-hindi na mawawala ang mga lamat na naiwan. Paano kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay, ang taong pinaglaanan mo ng iyong mga pangarap, ay gumuho dahil sa isang kasinungalingan na matagal nang itinatago? Ito ang kwento ni Luningning at ang kanyang pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo. Ang samyo ng bagong timplang kapeng barako at ng mga bagong lutong pandesal ang unang bumati sa umaga sa loob ng mansyon ng mga Montenegro sa Valle Dorado. Para kay Luningning Santos Montenegro, ito ang ritual na bumubuo sa kanyang mundo sa loob ng 5 taon. Isang mundong inakala niyang perpekto. Good morning, my love. Bati ni Silang ang kanyang asawa habang bumababa ito sa engrandeng hagdanan. Nakasuot na ito ng kanyang mamahaling suit, handa na para sa importanteng business trip nito patungong Australia. Ngumiti si Luningning, isang nangiting sanay na siyang ibigay, isang nangiting puno ng pagmamahal at pagsinta. Good morning, sagot niya. Inaayos ang pagkakalagay ng mga kubyerto sa tabi ng plato nito. Pinaghanda na kita ng paborito mo. Siguraduhin mong uubusin mo ito bago ka umalis. Lumapit si Silang at niyakap siya mula sa likuran. Isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. I will miss this. I will miss you. Bulong nito. 3 weeks will feel like forever. Humarap si Luningning at maingat na inayos ang kurbata ng asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. Bawat kilos ay puno ng pag-aalaga. 3 weeks is nothing. Ang mahalaga, maging matagumpay ang biyahe mo para ito sa kinabukasan natin, hindi ba? Para sa atin. Pagsang-ayon ni Silang at hinalikan siya sa noo. Pagbalik ko, tutuparin na natin ang pangarap nating magkaroon ng sarili nating pamilya. It's a promise. Ang pangakong yon. Ilang ulit na ba niyang narinig iyon? Ngunit sa tuwing bibitawan ito ni Silang, tila laging may bagong pag-asa na sumisibol sa kanyang puso. Tumango siya at ngumiti. Matapos ang almusal, inihatid niya ito hanggang sa pintuan. Isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik sa labi ang kanilang naging paalam. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan nito hanggang sa mawala ito sa kanto bago siya pumasok muli sa loob ng tahimik na bahay. Nagsimula siyang magligpit gaya ng dati, ngunit habang inaayos niya ang mga gamit sa study room ni Silang, isang makapal na libro ng arkitektura ang aksidente niyang naitulak mula sa estante. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig. Nang damputin niya ito, napansin niyang bahagyang umangat ang isang piraso ng sahig na natatakpan ng libro. Isang lihim na kompartimento. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Bumungad sa kanya ang isang maliit na drawer na hindi niya alam na naroon pala. Sa loob, may isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Bakit magtatago si Silang ng isang bagay na ganito? Ang laman ng sobre ang unti-unting pumatay sa mundong kanyang ginagalawan. 2 plane ticket, parehong patungong Sydney, Australia. Ang isa ay nakapangalan kay Silang Montenegro. Ang isa, hindi sa kanya. Nakatitig siya sa pangalang iyon, paulit-ulit na binabasa. Umaasang nagkakamali lang siya ng tingin. Amaris Sandoval, ang bago nitong sekretarya. Kasama ng mga tiket ay isang nakatuping papel, isang resulta mula sa isang kilalang ospital, isang resulta ng ultrasound, at sa ilalim nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente. Amaris Sandoval, positive. Estimated gestational age, 12 weeks. Binitawan niya ang mga papel na parabang napapaso siya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang business trip,
ang pangako ng isang pamilya. Ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Hindi ito isang biyahe para sa kanilang kinabukasan. Ito ay isang pagtakas. Isang pagtakas kasama ang buntis nitong kabit. Napaupo siya sa sahig. Ang dibdib ay sumisikip. Hirap siyang huminga. Ang bawat matamis na salita, ang bawat halik, ang bawat yakap kaninang umaga, lahat ay bumalik sa kanya na parang lason. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Sisilang. Naiwan ko yata ang akin. Natigilan ito nang makita si Luning-Nining sa sahig at ang mga papel na nakakalat sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata nito, ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang mukha. Mabilis na tumayo si Luningning. Itinago niya ang sakit. Itinago niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga papel at ibinalik sa sobre. Kalmado, nakakatakot na kalmado. Ano yan, Ning? Tanong ni Silang. Ang boses ay nagsisimula ng mataranta. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya dito at iniabot ang sobre. Baka makalimutan mo pa ito. Importante yata. Kinuha ito ni Silang, ang mukha ay namumutla. Ning, let me explain. Umiling si Luningning at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Silang. Mahuhuli ka na sa flight mo. Niyakap siya nito ng mahigpit, isang yakap ng desperasyon. I love you, Ning. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. Hindi gumanti ng yakap si Luningning. Nanatili siyang nakatayo na parang isang estatwa. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Humiwalay ito at tinitigan siya. Naghahanap ng kahit anong emosyon. Ngunit wala itong nakita. Mag-iingat ka. Iyon lang ang sinabi niya. Umalis si Silang na puno ng pagkalito nang marinig ni Luningning ang pagsara ng pinto sa ibaba. At ang pag-andar muli ng sasakyan, doon palang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng galit. Ang matinding galit. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa telepono. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ngunit may bagong determinasyon. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang wallet. Isang card na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan matagal na. Para kung sakali lang. Dinial niya ang numero. Sa ikatlong ring may sumagot. Hello, Makiling Law and Associates? Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Kailangan kong makausap si Attorney Bulan Makiling. It's a matter of life and death. Ang gusali ng Makiling Law and Associates ay tore ng malamig na salamin at bakal. Isang testamento sa kapangyarihan at kawalang kinikilingan ng batas. Para kay Luningning, habang naglalakad siya sa malawak at tahimik na labi nito, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang mundo kung saan ang emosyon ay walang lugar. Isang mundong kailangan niya ngayon. Ang opisina ni Attorney Bulan Makiling ay nasa pinakatuktok na palapag. Ito ay minimalist, halos walang laman. Ang mga pader ay kulay abo. Ang mga kasangkapan ay itim at puti. Walang mga family picture, walang mga palamuti, walang kahit anong personal na gamit. Tanging isang malaking mesa, 2 upuan sa harap nito, at isang malawak na bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Nakatayo si Bulan Makiling sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Nang marinig siyang pumasok, dahan-dahan itong humarap. Matangkad ito, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay matalim. Tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Mrs. Montenegro? Sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng kanyang opisina. Please have a seat. You have 15 minutes. Naupo si Luningning. Ang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan upang pigilan ang panginginig. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pag-alis ni Silang,
ang mga tiket ng eroplano, ang resulta ng ultrasound. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na namang bumagsak. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at pait. Sa buong pagkukwento niya, si Bulan Makiling ay nanatiling tahimik. Nakaupo ito sa kanyang silya, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa, nakikinig ng walang imik. Hindi ito nag-alok ng panyo. Hindi ito nagsabi ng kahit anong salita ng pakikiramay. Tinititigan lamang siya nito ng kanyang mga matang hindi mo mabasa. Nang matapos siya, ilang segundong katahimikan ang namayani. 5 taon kayong kasal, panimula ni Bulan. Hindi isang tanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan. At sa loob ng 5 taon wala kang kahit anong hinala. Natigilan si Luningning. Mahal ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Pag-ibig, tiwala. Inulit ni Bulan ang mga salita na para bang mga dayuhang konsepto ito sa kanya. Ipinasa mo sa kanya ang kontrol ng lahat ng iyong mana mula sa iyong mga magulang. Ipinangalan mo sa kanya ang mga ari-ariang dapat ay sayo. At binigyan mo pa siya ng special power of attorney. Bakit, Mrs. Montenegro? Dahil ba sa pag-ibig? Ang paraan ng kanyang pagtatanong ay hindi naghahanap ng simpatsya. Ito ay isang pag-atake. Naramdaman ni Luningning na tila siya ang nasa gitna ng isang interogasyon na para bang siya ang may kasalanan. Para bang ang kanyang pagiging mapagmahal at mapagtiwalang asawa ay isang krimen. Hindi ko alam. Ganoon ko siya kamahal. Halos pabulong niyang sagot. Ang kahihiyan ay nagsimulang pumalit sa kanyang galit. Ang pagmamahal ay hindi lisensya para maging bulag, Mrs. Montenegro. Diretsong sabi ni Bulan, kung iyan lang ang dala mo rito, isang kwento ng wasak na puso at mga luha, then I'm sorry. I don't handle cases based on emotion. I handle them based on evidence and leverage. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal. Isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumaas ang kanyang baba. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob niya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang folder at inilapag ito ng may diin sa makintab na mesa ni Bulan. Hindi lang luha ang dala ko rito, attorney. Binuksan ni Bulan ang folder. Sa loob ay ang kopya ng mga tiket, ang resulta ng ultrasound, at ang orihinal na dokumento ng Special Power of Attorney na may pirma ni Silang, isang dokumentong nagbibigay kay Luningning ng absolutong kapangyarihan sa lahat ng ari-arian at bank accounts ng kanyang asawa habang ito ay wala sa bansa. Tinitigan ni Bulan ang espa ng matagal. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Luningning. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang kanyang mga mata ay namumula pa, ngunit wala nang bakas ng pagkatalo rito. Ang naroon ay determinasyon. Hindi ako naparito para magmakaawa, Attorney Makiling. Sabi ni Luningning, ang boses ay matatag at buo. Naparito ako para lumaban. At base sa mga hawak ko at sa reputasyon mo, alam kong ikaw ang tamang tao para tulungan akong gawin iyon. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang nangiti, isang nangiting may halong paghanga at pagkalkula ang sumilay sa mga labi ni Bulan Makiling. Isinara niya ang folder. Your husband's flight lands in Sydney in approximately 6 hours, sabi ni Bulan. Ang boses ay biglang naging masigla at puno ng estratehiya. Sa sandaling lumapat ang mga gulong ng eroplano sa runway, that's when we strike. I-freeze natin ang lahat. Credit cards, bank accounts, stocks, lahat. He will be stranded in a foreign country with his pregnant mistress without a single cent to his name. Inilatag ni Bulan ang isang kontrata sa harap ni Luningning. This is my retainer agreement. All the terms are there. Once you sign this, I will start making the calls. Kinuha ni Luningning ang mamahaling pluma na iniabot sa kanya.
Tinitigan niya ang linya kung saan siya dapat pumirma. Ito na yon, ang desisyong babago sa lahat. Tumingin si Bulan sa kanyang mga mata. Pirmahan mo ito, at sa sandaling gawin mo, wala nang atrasan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay nakakabingi. Bawat tiktak ng grandiosong orasan sa sala ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Luningning. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang mga mata ay nakatutok sa isang website na nagpapakita ng real-time na lokasyon ng mga eroplano sa buong mundo. Isang maliit na icon ng eroplano ang dahan-dahang gumagalaw sa mapa. Palayo ng palayo sa Pilipinas, palapit ng palapit sa Australia. Ilang oras na siyang ganito, isang estatwang nabubuhay, ang tanging gumagalaw ay ang kanyang dibdib sa bawat mabigat na paghinga. Ang bawat minuto na lumilipas ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng malawak na sala. Ang mga daliri niya ay hinahaplos ang mga mamahaling muebles, mga palamuting pinili nilang dalawa ni Silang. Ang lahat ng bagay sa bahay na yon ay may alaala. At ngayon, lahat ng alaalang iyon ay may bahid na ng lason. Huminto siya sa harap ng isang malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho, mga matang nangungusap ng mga pangarap at pangako. Naalala niya ang sinabi ni Silang sa kanya sa altar. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw lang ang mamahalin ko, Luningning, hanggang sa huli. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hirap at ginhawa, siya ang sumalo sa lahat ng hirap noong nagsisimula pa lang sila. Siya ang nagtiis at nagtipid. Siya ang isinuko ang sariling karera para suportahan ang pangarap nito. At ngayong nasa ginhawa na sila, iba na ang kanyang kasama. Senyora Ning, isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Yaya Kaida, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya, ay nakatayo sa kanyang likuran. May dalang isang baso ng tubig. May pag-aalala sa mga mata nito. Hindi pa po kayo kumakain mula kaninang umaga, sabi ng matanda. Kinuha ni Luningning ang baso, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Wala po akong gana, Yaya. Hindi na nagsalita si Yaya Kaida. Sa halip, marahan itong hinaplos ang kanyang likod. Isang haplos na puno ng pag-unawa at suporta. Sa loob ng maraming taon, si Yaya Kaida ang naging saksi sa lahat ng kanyang sakripisyo. Walang salitang kailangan. Alam ng matanda ang lahat. Narito lang ako. Nak! Bulong nito bago siya iwanang muli. Ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Luningning. Bumalik siya sa harap ng laptop. Ang icon ng eroplano ay malapit na sa destinasyon nito. Isinara niya ang kanyang mga mata at sinubukan alisin ang imahe ni Silang at Amaris sa kanyang isip. Masaya, nagtatawanan-wanan. Nagpaplano ng kanilang bagong buhay habang nasa himpapawid. Iniisip niya ang kanilang paghawak kamay, ang pag-inom nila ng champagne, para ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Ang bawat segundong iniisip niya iyon ay nagpapatibay sa bakal na nakapalibot sa kanyang puso. Ito ay hindi na lamang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa katarungan. Tumingin siya sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang tanging kailangan niyang gawin ay magpadala ng isang salita. Isang salita na magsisimula ng isang bagyong hindi nila kayang paghandaan. Maya-maya, sa screen ng laptop, lumabas ang isang abiso. Flight Pier 12 landed soon. Sydney Kingsford Smith Airport, huminto ang paghinga ni Luningning. Ito na. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinapakalma ang sarili. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay naging matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang mensahe para kay Attorney Bulan Makiling. Ang daliri niya ay lumapat sa screen, malamig at tiyak.
Nag-type siya ng isang salita, now, at pinindot ang send. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Inilapag niya ang telepono at tumitig dito, naghihintay. 1 minuto, 2 minuto. Ang katahimikan ay mas matindi kaysa kanina. Nagsimulang bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung may nangyaring mali? Paano kung huli na ang lahat? At bigla, umilaw ang screen ng telepono. Isang notification. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Sunod-sunod. Ang telepono ay nag-vibrate ng walang tigil sa ibabaw ng kahoy na mesa. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga mata ay sinundan ng mga mensaheng pumapasok. Isa-isa. BPI, Notice of Account Freeze. Account ending in 8456, BDO. Notice of Account Freeze. Account ending in 331, Metrobank. Notice of Account Freeze. Joint account ending in 790, Security Bank. Notice of Credit Card Suspension, Citibank. Notice of Credit Card Suspension. Ang lahat ng pinaghirapan nila, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nakatigil na. Hindi na ito magagalaw. Hindi na mapapakinabangan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Itinaas ni Luningning ang kanyang tingin mula sa telepono at tumingin sa kawalan. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang nanginginig na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. At kasunod nito, isang ngiti. Isang ngiting hindi masaya, hindi rin malungkot. Isang ngiting mapait, ngunit puno ng tagumpay. Ang unang hakbang ay tapos na. Nagsimula na ang laro. Ang hangin sa Sydney ay may ibang amoy. Amoy ng kalayaan, amoy ng isang bagong simula. Ito ang naisip ni Silang Montenegro habang nilalanghap niya ang malamig na hangin paglabas nila ng airport. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Amaris Sandoval na nakasandig sa kanyang balikat, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Narito na tayo, love, bulong ni Silang. Ang simula ng buhay na para talaga sa atin. Hindi ako makapaniwala, Silang. Sagot ni Amaris, ang boses ay puno ng pananabik. Wala nang babalikan. Tayo na lang. Tayo at ang magiging pamilya natin. Ngumiti si Silang. Ito ang paraiso. Isang magandang babae sa kanyang tabi, isang anak na paparating, at isang kinabukasang puno ng yaman at kapangyarihan. Malayo sa nakakasakal na buhay na iniwan niya. May kaunting kirot ng konsensya siyang naramdaman para kay Luningning, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. She will be fine, sabi niya sa sarili. Masyado siyang mahina para gumawa ng anuman. Iiyak lang yon, at pagkatapos ay tatanggapin din ang lahat. Sumakay sila sa isang mamahaling taxi patungo sa Park Hyatt, isang 5-star hotel na may perpektong tanawin ng Sydney Opera House. Sa biyahe, ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Ang kanilang mga pangarap ay lumilipad kasabay ng mga gusaling kanilang nadaraanan. Pagka-check-in natin, mamimili tayo, sabi ni Silang. Bibilhin natin ang lahat ng kailangan mo at ng baby. Walang limitasyon. Talaga, love? Ang mga mata ni Amaris ay lalong kumislap. You promise? I promise. The best for my queen and my heir. May pagmamalaking sabi ni Silang. Ngunit ang pangakong yon ang unang gumuho pagtapak nila sa marangyang lobby ng hotel. Lumapit si Silang sa reception desk. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Inilabas niya ang kanyang platinum credit card at iniabot sa babaeng receptionist. Reservation for Silang Montenegro. Presidential Suite. Ngumiti ang babae at sinimulang iproseso ang card. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang ngiti nito ay napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Sinubukan niya ulit at ulit. I'm sorry, sir, sabi nito nang may paumanhin. Your card has been declined. Natawa si Silang. Imposible. That card has no limit. Baka may problema sa system ninyo. Try it again. Sinubukan ulit ng babae, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang ilang mga bisita sa lobby ay nagsimula nang sumulyap sa kanila. Nagsimula nang mamula ang mukha ni Amaris.
Sir, I'm really sorry, sabi ulit ng babae. Ang boses ay mas mahina na. Fine, inis na sabi ni Silang. Kumuha ng isa pang card mula sa kanyang wallet. Use this one, it's from a different bank. Kinuha ito ng babae. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, umiling ito. This one too, sir. Declined. Doon na nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Silang. Nawala ang kanyang kumpiyansa, napalitan ng pagkalito at nagsisimulang pag-aalala. What's going on? Perhaps you'd like to step aside and call your bank, sir. Magalang na mungkahi ng receptionist. Walang imik na lumayo si Silang sa desk. Hinila si Amaris sa isang sulok ng lobby. Anong nangyayari, Silang? Tanong ni Amaris, ang boses ay may bahid na ng inis. Nakakahiya. Teka lang, tatawagan ko ang bangko. This is just some stupid mistake. Pabulong na sagot ni Silang, kahit siya mismo ay hindi na naniniwala sa sinasabi niya. Dinial niya ang international hotline ng kanyang bangko. Matapos ang ilang minutong paghihintay, sa wakas ay may sumagot. Nagpakilala siya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Yes, Mr. Montenegro, we can see your account, sabi ng bank representative sa kabilang linya. However, we have received a legal order to put a temporary freeze on all your assets, including your credit cards and bank accounts. What? An order from whom? That's impossible. Halos pasigaw na, sabi ni Silang. The order was executed based on the authority granted by your designated signatory for this account, sir. My signatory? Who? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. As per our records, sir, the authority was invoked by Miss Luningning Santos Montenegro. Ang pangalang yon, parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Si Luningning, ang kanyang mahina, tahimik, at masunuring asawa. Paano? Nanginginig ang mga kamay na ibinaba ni Silang ang tawag. Tumingin siya kay Amaris. Ang mukha ay namumutla. Silang, anong sabi? Hindi siya sumagot. Mabilis niyang tinawagan ang isa pa niyang bangko. Parehong sagot. Ang pangatlo, pareho pa rin. Lahat ay naka-freeze dahil kay Luningning, ang special power of attorney. Ang dokumentong binigay niya dito para sa kapayapaan ng isip. Isang dokumentong hindi niya inakalang gagamitin nito kailanman. Napasuntok siya sa pader ng lobby. Napatingin ang mga tao. Silang! Ano ba talaga ang nangyayari? Sigaw ni Amaris, ang takot at galit ay nasa kanyang boses. You promised me. You said everything was taken care of. Ang dating matamis na tinig na nangaakit sa kanya ay naging isang matinis na tunog na dumudurog sa kanyang sentido. Ang mukha ng anghel na minahal niya ay naging mukha ng isang desperadong babae na nakikitang nawawala ang kanyang gintong tiket. Ngunit ang galit niya ay hindi para kay Amaris. Ito ay para sa babaeng nasa kabilang panig ng mundo. Ang babaeng minamaliit niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Luningning. Ring. Ring. Walang sumasagot. Diresto ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Nang akmang tatawag siyang muli, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Luningning. Binuksan niya ito. Isang maikling pangungusap. Isang pangungusap na tumapos sa lahat ng kanyang pag-asa at nagpatunay sa kanyang pinakamalaking bangungot. Enjoy your business trip, my dear husband. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay napalitan ng isang nakakabinging tensyon. Alam ni Luningning na ang ginawa niya ay hindi mananatiling lihim ng matagal. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat tawag sa telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit hindi ito ang kaba ng takot. Ito ang kaba ng isang sundalong naghihintay sa pagsalakay ng kalaban. Hindi siya naghintay ng matagal. Isang marangyang itim na van ang huminto ng padabog sa tapat ng kanilang gate. Mula roon ay bumaba si Corazon de Oro, ang ina ni Silang. Nakasuot ito ng pulang-pulang bestida at malalaking itim na salamin, tila isang reyna na handang magbigay ng hatol.
Hindi na ito nag-doorbell. Dire-diretso itong pumasok sa bahay na parabang pag-aari niya ito. Ang mga takong ng sapatos nito ay gumagawa ng matatalim na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Luningning! Ang sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nasaan ka? Lumabas ka riyan! Natagpuan nito si Luningning sa sala. Kalmadong nakaupo sa isang sopa, may hawak na isang tasa ng tsa. Ang itsura niya ay hindi ang itsura ng isang babaeng nagkasala o natatakot. Nakataas ang kanyang buhok, nakasuot ng simpleng puting bestida, at ang kanyang muka ay serenong nakatingin sa biyanan. Magandang umaga po, Mama. Bati ni Luningning sa isang boses na walang bahid ng kahit anong emosyon. Huwag mo akong mamama. Singhal ni Corazon. Tinanggal ang kanyang salamin upang ipakita ang mga matang nag-aapoy sa galit. Anong kalokohan ito? Anong karapatan mong i-freeze ang mga account ng anak ko? Alam mo ba ang eskandalong idinudulot mo sa pamilya natin? Sa pamilya ninyo. Pagtatama ni Luningning, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa. At ang ginawa ko ay nasa ilalim ng aking karapatan bilang kanyang legal na asawa at bilang taong may special power of attorney. Natigilan si Corazon, hindi makapaniwala sa narinig. Ang manugang niyang dati, ni hindi makatingin sa kanya, nang diretso ay sumasagot na ngayon. Walang hiya ka. Matapos kang pulutin ng anak ko sa kung saan. Matapos kang bigyan ng marangyang buhay, ito ang igaganti mo? Isang manggagamit na ahas. Ang buhay na ito, tumayo si Luningning, ay hindi ninyo ibinigay sa akin. Pinagtrabahuhan naming dalawa ni Silang at ang perang ginamit niya para dalhin ang kabit niya sa ibang bansa ay pera naming dalawa. Kabit? Halos mabasag ang boses ni Corazon sa pagkagulat at galit. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano mo nagagawang pagbintangan ng ganyan ng asawa mo? Mayroon po akong pruweba. Simpleng sagot ni Luningning. Akmang susugurin ni Corazon si Luningning nang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Bulan Makiling, dala ang kanyang itim na briefcase, ang kanyang presensya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Good morning, Mrs. Montenegro. Bati ni Bulan. Tumango kay Corazon bago bumaling kay Luningning. I believe you are referring to me? Nanlaki ang mga mata ni Corazon. At sino ka namang bastos ka para pumasok na lang sa pamamahay ko? Una sa lahat, nagsimulang magsalita si Bulan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ito po ay pamamahay ni Mrs. Luningning Montenegro, ang aking kliyente. At pangalawa, ako si Attorney Bulan Makiling. Mula ngayon, anumang usapin na may kinalaman kay Mrs. Luningning ay dapat dumaan muna sa akin. Natawa ng mapakla si Corazon. Kliyente? Abogado? So ito na pala ang plano mo, Luningning? Ang ubusin ang pera ng asawa mo sa mga abogado para makuha ang lahat? Ang plano ng kliyente ko, Ginang Montenegro, ay protektahan kung ano ang legal na sa kanya. Matigas na sagot ni Bulan. At kung ako sa inyo, mas pagtutuunan ninyo ng pansin ang ginawang pagtataksil ng inyong anak kaysa sa pagtatanggol sa kanya. Doon, sa harap ng isang estrangherong abogado at ng isang biyenang mapanghusga, nahanap ni Luningning ang kanyang boses. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Corazon. Tapos na po ang pakikinig ko. Sabi ni Luningning, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. This is my house, and you are no longer welcome here. Please leave. Ang mukha ni Corazon ay nagbago mula sa galit patungo sa lubos na pagkabigla. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon sa buong buhay niya, lalo na ang manugang na itinuring niyang basahan. Tandaan mo ang araw na ito, Luningning. Nanginginig ang boses na sabi ni Corazon, puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Nagmamadali itong umalis. Ang pagiging reyna nito ay naglaho, napalitan ng kahihiyan. Nang sumarado ang pinto,
Doon pa lang naramdaman ni Luningning ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa sandalan ng sopa. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawala. Iniiwan siyang nanghihina. Hindi nagsalita si Bulan. Kumuha lang ito ng isang baso ng tubig mula sa dispenser at iniabot sa kanya. Tinanggap ito ni Luningning. Ang mga kamay ay nanginginig. That was impressive, sabi ni Bulan, isang pambihirang papuri mula sa kanya. Tumangulang si Luningning, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang isang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Biglang tumunog ang telepono ni Bulan. Sinagot niya ito. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging seryoso. Yes, I see. Are you sure? Send me everything you have. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Luningning, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos. May problema ba? Tanong ni Luningning. Tumingin si Bulan sa kanya, isang bagong kislap ng intriga ang makikita sa kanyang mga mata. That was my private investigator. May nahanap ako, attorney, at mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Ang opisina ni Bulan Makiling ay nag-iba ng anyo. Ang dating malinis at minimalistang espasyo ay naging isang war room. Hating gabi na, ngunit walang bahid ng antok sa mukha ni Bulan o ng kanyang dalawang pinagkakatiwalaang junior associate. Ang malaking mesa sa gitna ay puno ng mga dokumento ng bangko, mga corporate file ng Montenegro Holdings International, at mga tasa ng kapeng na ubos na. Para kay Bulan, ang isang kaso ay parang isang palaisipan. Noong una, ang kaso ni Luningning ay simple lang. Isang asawang nagtaksil, isang malinaw na ebidensya, at isang special power of attorney na nagsilbing alas, isang madaling panalo. Ngunit ang tawag mula sa kanyang investigador ay nagbukas ng isang pinto patungo sa isang mas malaki at mas komplikadong laro. Attorney, sabi ni Leo, ang pinakabata sa kanyang team habang nakatutok ang mga mata sa screen ng kanyang laptop. Nakita ko na naman. Isa na namang wire transfer. Maliit lang. 250,000 pesos. Papunta sa isang kumpanyang hindi ko pamilyar. Southern Cross Ventures. Kinuha ni Bulan ang isang folder. Southern Cross Ventures, basa niya. Registered 2 months ago. Ang mga nakapangalan sa board ay mga taong walang record sa kahit anong malaking negosyo. Halatang mga dummy. Sa loob ng nagdaang ilang oras, ito ang kanilang ginagawa. Sinusuyod ang bawat transaksyon na ginawa ni Sailang sa mga corporate account ng Montenegro Holdings sa nakalipas na 6 na buwan. Ang utos ni Luningning na i-freeze ang mga account ay nagbigay sa kanila ng access sa lahat ng ito. At ang kanilang nakita ay isang pattern ng maliliit, tila hindi konektadong mga transaksyon patungo sa iba't ibang maliliit na kumpanya. Mga transaksyong hindi mapapansin sa isang malaking korporasyon. Ngunit kung pagsasama-samahin, umaabot na ito sa milyon-milyong piso. He was bleeding the company dry, slowly but surely. Bulong ni Bulan sa sarili. Isang pamilyar na kaba ng pagkasabik ang kanyang naramdaman. Ang kaba ng isang mangangasong malapit nang mahuli ang kanyang biktima. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Masyadong planado. Masyadong malinis. Attorney, wait. Biglang sabi ni Leo. Ang boses ay nagbago. May isang malaking transaction dito. Isinagawa 3 araw bago ang flight ni Mr. Montenegro. 50 million pesos. Lahat sila ay napahinto. Lumapit si Bulan sa likuran ni Leo at tiningnan ang screen. Isang malaking halaga. Inilipat mula sa Montenegro Holdings patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands, isang account na nakapangalan sa Southern Cross Ventures. Doon na nagkadugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Bulan. Ang pagtatayo ng mga shell company, ang dahan-dahang paglilipat ng pondo, ang huling malaking transaksyon, at ang business trip
patungong Australia. Hindi lang ito isang pagtakas kasama ang kanyang kabit. Ito ay isang heist. Ninanakawan ni Silang Montenegro ang sarili niyang pamilya. Ang plano niya ay hindi lang iwanan si Luningning. Plano niyang magtayo ng sarili niyang imperyo sa ibang bansa gamit ang perang ninakaw niya mula sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Bulan. That arrogant son of a bitch! Pinulot niya ang kanyang telepono. Leo, iprint mo lahat yan. Organize everything. I want a full report on my desk in 1 hour. Tumingin siya sa bintana. Magsisimula ng sumikat ang araw. Kailangan kong kausapin ang kliyente ko. Makalipas ang 2 oras, nasa harapan na ni Bulan si Luningning sa sala ng mansyon nito. Ang mga ebidensyang hawak niya ay nakalatag sa center table sa pagitan nila. Akala ko, ang kasong ito ay tungkol sa pangangaliwa. Panimula ni Bulan. Ang boses ay seryoso. Nagkamali ako. This is much bigger. Ipinaliwanag ni Bulan ang lahat ng dahan-dahan. Ang mga shell company. Ang paunti-unting paglilipat ng pera. Ang huling 50 milyong piso. Ang offshore account. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Luningning. Ang sakit ng isang pinagtaksilang asawa ay napalitan ng malamig na pagkagimbal. Ibig sabihin, nagsimulang magsalita si Luningning. Ang boses ay nanginginig. Ang pera. Hindi lang para sa kanila ni Amaris. Para sa isang bagong negosyo. Isang bagong buhay na ipinundar gamit ang perang ninakaw niya sa sarili niyang ina. Pagtatapos ni Bulan. Luningning, noong pinirmahan mo ang utos na i-freeze ang mga account niya, hindi mo lang siya iniwang walang pera sa Australia. Aksidente mong pinigilan ang pinakamalaking corporate fraud sa kasaysayan ng Montenegro Holdings. Napatingin si Luningning sa mga dokumento, sa mga numero, sa mga pangalan ng kumpanyang hindi niya alam. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya ng buong puso ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang magnanakaw. Isang traidor, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili nitong pamilya. Ang bigat ng katotohanan iyon ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pero kasabay ng bigat na iyon ay isang bagong pakiramdam. Kapangyarihan. Tumingala siya mula sa mga papel at tumingin kay Bulan. Anong ibig sabihin nito para sa kaso natin? Sumandal si Bulan sa kanyang upuan. Ang mga mata ay matamang nakatitig kay Luningning. Ibig sabihin, ang hawak natin ngayon ay hindi na lang isang kutsilyo. Hawak natin ang isang bomba atmika. We can go to your mother-in-law, show her everything, and watch her entire world crumble. O maari nating gamitin ito bilang pinakamalakas na alas sa negosasyon. This information gives you absolute control. Hindi lang laban kay Silang, kundi laban din kay Corazon de Oro. Hinayaan niyang lumubog ang mga salitang iyon. Ang pagpipilian ay inilapag na niya. Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay na ng babaeng kaharap niya. Ang tanong ngayon, Luningning. Sabi ni Bulan, ang boses ay halos isang bulong. Gagamitin ba natin ito? Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip para kay Luningning. Ang bigat ng mga revelasyon tungkol sa financial fraud ni Silang ay dumagan sa kanya nang higit pa sa sakit ng personal na pagtataksil. Ang lalaking pinakasalan niya ay isang estranghero, isang ganap na estranghero. Ang bomba atomika na sinabi ni Bulan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya alam kung paano o kailan ito pasasabugin. Ang mansyon na dati niyang tahanan ay naging isang gintong hawla, puno ng mga alaala at kasinungalingan. Isang hapon, habang nakatulala siya sa hardin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Makiling, inasahan niya ang isa na namang update tungkol sa kaso, isa na namang legal na estratehiya, ngunit iba ang narinig niya. Mrs. Montenegro, panimula ni Bulan,
Ang boses ay tila nag-aalinlangan, isang bagay na hindi niya pa narinig mula rito. Luningning, we've been under immense pressure. I think we need to clear our heads. A change of environment is beneficial for strategic thinking. Natigilan si Luningning. Anong ibig mong sabihin, attorney? Gusto kitang imbitahan magkape. Diretsong sabi nito. Walang mga dokumento, walang usapang legal, para lang magkape. Ang alok ay simple, ngunit para kay Luningning, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pumayag siya. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, malayo sa ingay ng Makati. Ang pangalan ng lugar, Kapihan ng Pag-asa. Ang loob nito ay mainit at kaaya-aya. Amoy bagong giling na kape at lumang libro. Isang malaking pagkakaiba sa malamig na opisina ni Bulan at sa malungkot na mansyon ni Luningning. Umupo sila sa isang mesang nasa tabi ng bintana. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning si Bulan makiling na hindi nakasuot ng kanyang armor bilang abogado. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na polo shirt at sa liwanag ng hapon, ang kanyang mga mata ay hindi na ganoon katalim. Salamat dito, attorney. Basag ni Luningning sa katahimikan. Kailangan ko rin yata nito. Bulan na lang. Kapag wala tayo sa opisina, sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya kundi sa tasang hawak nito. Tumango si Luningning. Bulan. Nagkaroon ulit ng katahimikan, ngunit hindi ito nakakailang. Tila pareho nilang ninamnam ang sandali ng kapayapaan. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Biglang sabi ni Luningning, halos pabulong. Ang sakit ng kataksilan, parang kaya ko nang dalhin. Pero ang malaman na ang buong pagsasama ninyo ay binuo sa mas malaking kasinungalingan. Iba pala. Tumingin si Bulan sa kanya. May hinawakan akong kaso noon, mga 5 taon na ang nakalipas. Panimula nito, ang boses ay mahina. Isang babae, katulad mo, inubos ang sarili para sa pamilya. Niloko ng asawa. Nasa atin na ang lahat ng ebidensya. Handa na kaming manalo. Anong nangyari? Sa huling sandali, nagpatuloy si Bulan. Nagpasya siyang patawarin ng lalaki. Umatras siya sa kaso. Naniwala siyang magbabago ito. Isang anino ng pait ang dumaan sa mga mata ni Bulan. Makalipas ang 1 taon, nag-file siya ng annulment. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sinasaktan na siya ng asawa niya. Bumagsak ang kanyang negosyo at sa kanya ibinunton ang lahat ng galit. By the time she came back to me, she was a broken woman. At sinisi ko ang sarili ko. Siguro kung naging mas matigas ako, kung hindi ko hinayaang manaig ang puso niya. Natigilan siya. I learned then that justice must be cold, unsentimental. Walang lugar ang emosyon sa batas. Ngayon, naintindihan na ni Luningning. Ang lamig na ipinakita nito nung una silang magkita ay hindi kawalan ng puso. Ito ay isang pader. Isang pader na itinayo mula sa isang nakaraang puno ng pagsisisi. Hindi mo kasalanan yon, Bulan, mahinang sabi ni Luningning. Ang kasalanan ay nasa taong nanakit at hindi marunong magpahalaga. Dahil sa kanyang pag-amin, naramdaman ni Luningning na ligtas siyang magbahagi ng sarili niyang nakaraan. Alam mo, bago ako naging Mrs. Montenegro, may mga pangarap din ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Interior designer ako. Mahilig akong mag-ayos ng mga espasyo. Ang makita ang isang blangkong kwarto at gawin itong isang tahanan. Iyon ang pinakamasayang pakiramdam para sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bulan ang kislap sa mga mata ni Luningning. Ang kislap ng isang taong nagsasalita tungkol sa kanyang tunay na pasyon. Bakit ka tumigil? Sabi ni Silang, mas kailangan niya ako sa bahay para mag-host ng mga party para sa mga kliyente niya. Sabi niya, mas mahalaga ang pag-aalaga ko sa kanya kaysa sa anumang trabaho.
Paliwanag ni Luningning, ang ngiti ay unti-unting nawala. At naniwala ako. Sa sandaling iyon, hindi na sila abogado at kliyente. Sila ay 2 taong kapwa may daladalang sugat, naghahanap ng pag-unawa sa isa't isa. Inabot ni Luningning ang lalagyan ng asukal sa gitna ng mesa. Sa parehong pagkakataon, iniabot din ito ni Bulan. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang mabilis, di sinasadyang pagdampi, ngunit sapat na para magpadala ng kuryente sa kanilang mga balat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Nag-iwas sila ng tingin, ngunit pareho nilang naramdaman. Isang bagay ang nagbago sa hangin sa pagitan nila. Matapos magbayad, sabay silang lumabas ng coffee shop. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel na sinag sa kalangitan. Ang bigat na nararamdaman ni Luningning kanina ay tila bahagyang gumaan. May pag-asa. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang mga sasakyan, biglang nag-vibrate ang telepono sa loob ng bag ni Luningning. Kinuha niya ito. Inaakalang isa lang itong ordinaryong notification. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang namumuong pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng kaba. Ipinakita niya ang screen ng telepono kay Bulan. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. Alam ko ang sikreto ni Amaris. Magkita tayo. Ang mensahe sa telepono ni Luningning ay parang isang kidlat sa kalmadong gabi. Ang katahimikan at namumuong pag-asa na naramdaman nila sa coffee shop ay biglang naglaho, napalitan ng panibagong tensyon at misteryo. Huwag kang mag-reply, agad na sabi ni Bulan. Ang kanyang pagiging abogado ay muling nanaig. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri ang mensahe. This could be a trap. It could be from your husband's family, trying to get to you. O baka naman totoo, sagot ni Luningning. Ang isip ay naglalaro sa mga posibilidad. Anong sikreto pa ba ang maaaring itago ni Amaris? Hindi pa ba sapat na kasinungalingan ang ginawa nito? May paraan para malaman, sabi ni Bulan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Leo, I need you to trace a number for me. Immediately. Kinabukasan nakuha nila ang sagot. Ang numero ay nakarehistro sa isang babaeng nagngangalang Melissa Reyes. Ayon sa investigador ni Bulan, si Melissa ay ang dating matalik na kaibigan at kasama sa apartment ni Amaris Sandoval. Nagkaroon sila ng matinding pag-aaway 2 buwan na. Ang nakalipas, kasabay ng panahong nagsimula ang relasyon ni Amaris kay Silang. She has a motive, sabi ni Bulan habang kausap si Luningning sa telepono. Revenge perhaps. This is a risk, Luningning, but it might be a risk worth taking. Nagpasya silang makipagkita. Pinili ni Bulan ang lugar. Isang food court sa isang hindi masyadong mataong mall. Maraming tao para maging ligtas, ngunit sapat ang ingay para hindi marinig ang kanilang pag-uusapan. Dumating si Luningning kasama si Bulan na umupo sa kabilang mesa, nagpapanggap na hindi sila magkasama, ngunit ang mga mata ay laging nakabantay. Ilang minuto ang lumipas, isang babae ang lumapit sa mesa ni Luningning. Payat ito, may bakas ng pagod at galit sa kanyang mga mata. Si Melissa. Mrs. Montenegro? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Ako nga? Sagot ni Luningning. Itinuro ang upuan sa tapat niya. Salamat sa pagpunta. Umupo si Melissa. Ang mga kamay ay nanginginig habang nilalaro ang isang baso ng tubig. Hindi mo alam kung gaano ko kinasusuklaman si Amaris. Panimula nito, walang paligoy-ligoy. Magkaibigan kami mula kolehiyo. Sinasabi ko sa kanya ang lahat, pero ginamit niya lang ako. Ginamit? Paano? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Melissa. Si Amaris. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang pangarap niya. Ang yumaman sa pinakamadaling paraan. At para sa kanya,
Ang paraan na iyon ay ang pagkuha ng isang mayamang lalaki. Ikinuwento ni Melissa ang lahat. Si Amaris ay may kinakasamang isang matanda at may asawang negosyante sa loob ng halos 1 taon. Iyon ang dahilan kung bakit nakatira sila sa isang mamahaling kondo at nakakabili ng mga branded na gamit. Nangako sa kanya ang lalaki na iiwan nito ang asawa niya. Nagpatuloy si Melissa. Pero isang araw, bigla na lang siyang iniwan. Nalaman ng asawa ng lalaki ang tungkol sa kanila at nagbanta ng iskandalo. Biglang pinutol ng lalaki ang lahat ng suporta kay Amaris. Walang pera, walang kondo, wala lahat. Dito na kumunot ang noo ni Luningning. Pero, paano si Silang? Si Silang ang plan B. Sagot ni Melissa, ang bawat salita ay may diin. Noong mga panahong yon, kakapasok lang ni Amaris. Bilang sekretarya sa kumpanya ninyo, nakita niya kung gaano kabait at sabihin na nating gaano kadaling mauto ang asawa mo. Nang iwan siya ng matandang businessman, si Silang ang kanyang binalingan. Ginawa niya ang lahat para makuha ang atensyon at simpatya ng asawa mo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Luningning. Ang buong love story na inakala niyang dahilan ng pagtataksil ni Silang ay isang kalkuladong plano pala, isang desperadong hakbang. Pero hindi pa yan ang pinakamalaking sikreto, sabi ni Melissa. At dito na siya tumingin ng diretso sa mga mata ni Luningning. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Nang malaman ni Amaris na buntis siya, sinubukan niyang bumalik sa matandang businessman. Pero ayaw na nito. Itinanggi nito ang bata. Kaya wala siyang pagpipilian. Huminto si Melissa. Hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Ang batang dinadala ni Amaris. Hindi iyan anak ni Silang. Kung ang pagkatuklas sa financial fraud ay isang bomba, ito ay isang lindol. Isang lindol na yumanig sa mismong pundasyon ng lahat ng kasinungalingan. Napahawak si Luningning sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Si Silang, ang asawa niya. Iniwan siya, ninakawan ang sariling pamilya. Isinugal ang lahat para sa isang bata na hindi pala kanya. Ang kabalintunaan ng lahat ng ito ay halos nakakatawa. Kung hindi lang ito, sobrang trahedya. Paano mo nalaman? Halos pabulong na tanong ni Luningning. Inilabas ni Melissa ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang mga screenshots ng mga lumang text messages sa pagitan nila ni Amaris. Mga mensaheng puno ng pag-iyak ni Amaris tungkol sa pag-abandona sa kanya ng daddy niya. Mga mensaheng puno ng desperasyon at mga plano kung paano niya mapapaniwala si Silang. Sinabi niya sa akin ang lahat, sabi ni Melissa, dahil akala niya kakampi niya ako. Pero noong nakita kong handa siyang sirain ang pamilya mo para lang sa sarili niya, hindi ko na kinaya. Itinapon niya ako na parang basura noong nakuha na niya si Silang. Ngayon, ako naman ang magtatapon sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan ni Melissa ang isang sobre na naglalaman ng mga nakaprint na kopya ng ebidensya at umalis. Nanatiling nakaupo si Luningning tulala. Lumapit si Bulan at umupo sa tapat niya. Ang mukha ay seryoso. Narinig ko ang lahat, sabi nito. Tiningnan niya si Luningning. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. This changes everything again. Napatingin si Luningning kay Bulan. Isang tawang walang saya. Puno ng pait at pagod. Ang kumawala sa kanya. Niloko ako ng asawa ko. At ang asawa ko, niloloko lang din pala ng kabit niya. Ano ba to? Isang masamang komedya? Bago pa man makasagot si Bulan, tumunog ang telepono nito. Ang kanyang assistant. Attorney, may problema. Katatawag lang ng abogado ng pamilya Montenegro. Nakahanap ng paraan sina Silang at Amaris para makabalik ng Pilipinas. At si Mrs. Corazon de Oro nagpatawag ng isang press conference bukas ng umaga para linisin ang pangalan ng pamilya.
Ang balita tungkol sa press conference ay kumalat na parang apoy. Bago pa man sumikat ang araw, ang pangalan ng mga Montenegro ay nasa lahat na ng social media feed at entertainment news sites. Hindi pa handa si Luningning na gamitin ang mga bagong ebidensyang hawak niya, ngunit si Corazon de Oro ay mas mabilis. Mas walang awa. Sa loob ng kanyang mansyon, pinanood ni Luningning ang live stream ng press conference sa kanyang laptop. Katabi niya si Yaya Kaida, na mahigpit ang hawak sa kanyang balikat, tila nagbibigay ng lakas. Nagsimula ang palabas. Umupo si Corazon de Oro sa gitna ng isang panel. Sa tabi niya ay ang kanilang family lawyer. Ang mukha ni Corazon ay ang mukha ng isang ina na naapi. Puno ng hinagpis at pag-aalala, isang perpektong maskara. Nagpatawag po ako ng press conference na ito. Panimula ni Corazon. Ang boses ay nanginginig at puno ng emosyon. Dahil sa mga malisyosong paratang na ibinabato sa aking anak, si Silang, at sa aming pamilya, huminga siya ng malalim na para bang nagpipigil ng iyak. Ang aking anak ay nasa Australia para sa isang mahalagang negosyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang asawang si Luningning ay gumawa ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Doon na nagsimulang tumulo ang mga huwad na luha ni Corazon. Ang manugang ko, nagpatuloy siya, ay matagal nang may problema. Marahil ay dahil sa yali na hindi niya kami mabigyan ng apo. Naging maluho siya sa paggastos, palaging naghahanap ng atensyon. At ngayon, sa isang desperadong hakbang para makuha ang yaman ng aming pamilya, nag-imbento siya ng mga kwento. Inakusahan niya ng pangangaliwa ang sarili niyang asawa at ginamit niya ang tiwalang ibinigay sa kanya para i-freeze ang lahat ng aming pinaghirapan. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Luningning. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagmamahal, lahat ay binura at pinalitan ng isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Si Miss Amaris Sandoval, dagdag pa ng abogado ng pamilya, ay isang respetadong empleyado ng aming kumpanya na inosenteng nadamay lamang sa gawa-gawang kwento ni Mrs. Luningning. Ang buong press conference ay isang perpektong pagtatanghal. Ginawa nilang kontrabida si Luningning, isang desperada at sakim na asawa. At ginawa nilang biktima si Silang, isang tapat na asawang sinisiraan. Pagkatapos ng press conference, sumabog ang internet. Ang social media ay naging isang korte kung saan si Luningning na ang hinatulan. Ang mga komento ay walang awa. Gold digger. Kawawa naman si Sir Silang. Halatang pera lang ang habol ng asawa niya. Kung hindi makapagbigay ng anak, dapat alam na niya ang lugar niya. Karma is real. Tingnan natin kung saan siya pupulutin ngayon. Binasa ni Luningning ang bawat komento. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang mga kaibigang dati tumatawag sa kanya ay biglang nanahimik. Ang mundong dati niyang ginagalawan ay biglang tumalikod sa kanya. Pinatay niya ang kanyang laptop. Ang galit na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang nawala. Ang natira ay isang napakalaking pagod, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na pinaniniwalaan na ng lahat? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang pasan niya ang buong mundo. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Dahan-dahan siyang dumausdos sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, sa wakas ay bumigay siya. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Nasa buong katawan na niya. Senyora Ning, anak? Naririnig niya ang katok.
at ang nag-aalalang boses ni Yaya Kaida mula sa labas. Buksan mo ang pinto, nak, mag-usap tayo. Sa kabilang banda, ang telepono niya ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag at mensahe mula kay Bulan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ano pa bang sasabihin nito? Na may pag-asa pa? Na kaya pa nilang lumaban? Tumingin siya sa ibabaw ng kanyang study table. Naroon ang isang dokumento na inihanda ni Bulan ilang araw na ang nakalipas. Just in case. Isang petition for annulment. Ang kailangan na lang ay ang kanyang pirma. Gumapang siya patungo sa mesa. Kinuha niya ang dokumento at isang pluma. Tinitigan niya ang blangkong linya sa ibaba ng papel. Ito na lang. Ang naisip niya, kung pipirmahan ko ito, kung isusuko ko na lang ang lahat, matatapos na ang gulo, matatapos na ang sakit, maaring mawala sa kanya ang lahat ng ari-arian, maaring manalo ang mga Montenegro, ngunit hindi na niya kailangang lumaban pa. Hindi na niya kailangang harapin ang panghuhusga ng lahat. Ang gusto na lang niya ay kapayapaan. Nanginginig ang kamay na itinaas niya ang pluma. Inilapat niya ang dulo nito sa papel. Isang patak ng luha ang pumatak sa dokumento. Binabasa ang tinta. Ito na ang katapusan. Ang pagsuko. Ang pagbagsak. Nakatapat ang dulo ng pluma sa papel. Ang itim na tinta ay handa nang gumuhit ng linya ng pagsuko. Ilang milimetro na lang ang layo. Isang simpleng galaw na lang ang kailangan para tapusin ang lahat. Ngunit ang kamay ni Luningning ay hindi gumagalaw. Tila may isang puwersang pumipigil sa kanya. Luningning. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng pinto. Hindi ito ang boses ni Yaya Kaida. Ito ay boses ni Bulan. Kalmado, ngunit may diin. Luningning, alam kong nandyan ka, sabi nito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binubuksan ang pinto. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko sa mesa. Nakatitig sa petisyon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Nagpatuloy ang boses sa labas. Hindi ko kayang sabihin na okay lang ang lahat. Dahil hindi. Ang ginawa nila ay karumal-dumal. Pero alam kong hindi ka nila matatalo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Luningning. Hindi matatalo. Talunan na siya. Ang buong mundo ay nakasaksi sa kanyang pagkatalo. Tila narinig ni Bulan ang kanyang katahimikan. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos na para bang umupo ito sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kabilang panig ng pinto. Noong sinabi ko sa iyo ang kwento ng dati kong kliyente, nagsimula ulit si Bulan. Ang boses niya ay mas mahina na, mas personal. May hindi ako sinabi sa iyo. Hindi ko sinabi na pagkatapos ng lahat, pagkatapos siyang iwan at saktan, sinubukan niyang tapusin ang lahat. Nag-iwan siya ng sulat. At sa sulat na yon, nakasulat ang pangalan ko. Sinisisi niya ako na sana hindi ko na lang siya hinayaang sumuko. Napatigil sa pag-iyak si Luningning. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakikinig. Sa loob ng 5 taon, dala-dala ko ang bigat na yon, pag-amin ni Bulan. Kaya ako naging malamig. Kaya ako nagtago sa likod ng batas. Dahil natakot akong magtiwala ulit sa emosyon ng ibang tao. Natakot akong mabigo ulit. Pero nang makilala kita, Luningning, may nakita ako sa iyo na hindi ko nakita sa kanya. Nakita ko ang isang apoy na kahit kailan ay hindi nila kayang patayin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad mo. Ito ay para sa lahat ng babaeng minaliit, sinaktan at inakalang mahina. Huwag mong hayaan na sila ang manalo. Huwag mong ibigay sa kanila ang kasiyahang makita kang sumuko. Dahil sa sandaling gawin mo yon, hindi lang ikaw ang talo. Talo na rin ako. Ang mga salita ni Bulan ay tumagos sa pader na naghihiwalay sa kanila. Tumagos ito sa pader na binuo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso. Bawat salita ay isang sinag ng liwanag na pumapasok sa kadilimang bumabalot sa kanya. Dahan-dahan,
Ibinaba niya ang pluma. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na kahoy ng mesa. Ang babaeng nakita niya ay may mga matang namumugto, buhok na magulo at balikat na lupaypay. Isang babaeng talunan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang sinasabi ni Bulan. Isang maliit na kislap, isang nagbabagang tuldok ng apoy na hindi pa namamatay. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod, ngunit tumayo pa rin siya. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang desisyon. Ang bawat paghinga ay isang pagpili. Pagpipili na huwag sumuko. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto. Nakatayo sa labas si Bulan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi pa niya nakita rito dati. Sa likuran nito ay si Yaya Kaida. Ang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Luningning kay Bulan. Wala siyang sinabi. Sa halip, bumalik siya sa mesa. Kinuha ang petition for annulment at sa harap nilang dalawa, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Isang hininga ng ginhawa ang kumawala kay Bulan. Naglakad pabalik si Luningning. Ang kanyang mga mata ay hindi na namumugto sa kalungkutan, kundi nagnininga sa determinasyon. Magpatawag ka ng sarili nating press conference, utos niya kay Bulan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Pero wala tayong oras para... Hindi, putol ni Luningning. Hindi tayo magdaraos ng press conference, masyadong marumi ang larong iyon. Tumingin siya sa malayo. Gusto kong makipagkita sa isang lugar na tayo ang may kontrol. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, binuksan niya ito. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Dinial niya ang isang numero na halos kabisado na niya. Ang numero ng opisina ni Corazon de Oro. Nang may sumagot, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pakisabi kay Mrs. Corazon de Oro, tumatawag si Luningning Montenegro. Sabi niya, gusto kong makipagkita. Tayong lahat, bukas. Ang conference room sa opisina ni Bulan Makiling ay naging isang arena. Walang mga kamera, walang mga reporter, tanging ang mga taong sangkot sa digmaang ito. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo si Luningning. Sa tabi niya ay si Bulan. Kalmado ang kanyang anyo, nakasuot ng isang navy blue dress na nagpapatingkad sa kanyang lakas. Tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kabilang panig, ang mag-inang Montenegro. Si Corazon de Oro, puno ng pagmamataas, tila sigurado sa kanyang pagkapanalo. Sa tabi niya si Silang, ang mukha ay pinaghalong galit at pagkabalisa. At sa dulo ng mesa, bahagyang malayo sa kanila, ay si Amaris Sandoval. Ang kanyang pagbubuntis ay halata na. At ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang kandungan. Salamat sa pagdating ninyo, panimula ni Bulan. Ang kanyang boses ay formal at pumuno sa katahimikan ng silid. Nandito tayo para sa isang simpleng layunin, ang malaman ang katotohanan. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Corazon. Katotohanan, attorney, hindi ba't nailahad na namin ang katotohanan sa buong mundo? Ang nandito ngayon ay isang desperadong babae na sinusubukang isalba ang kanyang sarili. Hindi pinansin ni Bulan ang kanyang sinabi. Sa halip, binuksan niya ang isang laptop at itinutok ang screen nito sa mga Montenegro. Pag-usapan muna natin ang negosyo, Montenegro Holdings International. Ipinakita ni Bulan ang isang flowchart ng mga transaksyon, ang mga shell company, ang mga wire transfer, ang offshore account. Bawat numero, bawat petsa ay malinaw na nakalahad. Sa loob ng 6 na buwan, Mr. Montenegro, sabi ni Bulan, ang tingin ay nakatuon kay Silang. Dahan-dahan kang naglipat ng halos 70 milyong piso mula sa kumpanya ng iyong pamilya patungo sa mga account na ikaw lang ang may control. Ito ay tinatawag na
corporate fraud, at embezzlement. Mga krimen na may katapat na maraming taon sa kulungan. Ang mukha ni Silang ay namutla. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang pagmamataas sa mukha ni Corazon ay unti-unting napalitan ng pagkalito. At pagkatapos, nang hindi makapaniwalang pagkagimbal, tumingin siya sa kanyang anak na para bang nagtatanong kung totoo ang lahat. Ngunit ang pag-iwas ng tingin ni Silang ay sapat ng sagot. Ito ang unang baraha. Mahinahong sabi ni Luningning. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Ang katotohanan tungkol sa pera. Napahawak si Corazon sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Silang, anak, paano mo nagawa ito sa amin? Ngunit bago pa man makasagot si Silang, muling nagsalita si Luningning. Ang kanyang tingin ngayon ay lumipat mula kay Corazon patungo kay Silang, isang tinging malamig at matalim. Ngayon, pag-usapan naman natin ang dahilan kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito. Sabi niya, dahil sa pamilyang bubuuin ninyo, dahil sa magiging tagapagmana mo. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Amaris na lalong hindi mapakali sa kanyang upuan. Mr. Montenegro, silang nagpatuloy si Luningning, ang boses ay puno ng nakakakilabot na awa. Sigurado ka bang sayo ang dinadala niya? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Silang ay natigilan. Napatingin kay Luningning na para bang nababaliw ito, pagkatapos ay kay Amaris. Anong pinagsasabi mo, Luningning? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi ako nag-iimbento? Kalmadong sagot ni Luningning. Sumenya siya kay Bulan. Ipinakita ni Bulan sa screen ang mga ebidensya mula kay Melissa, ang mga text message, ang mga timeline, mga mensahe ni Amaris na nagmamakaawa sa ibang lalaki na panagutan siya. Mga mensahe kung saan niya sinasabing si Silang ang kanyang last resort. Bawat salitang lumalabas sa screen ay iisang dagok sa mukha ni Silang. Ang kanyang pagkalito ay naging pagdududa at ang pagdududa ay naging isang sumisiklab na galit. Tumingin siya kay Amaris, ang mga mata ay nanlilisik. Amaris, totoo ba ito? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Nagsimulang umiyak si Amaris. Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako. Silang maniwala ka sa akin. Mahal kita. Kung ganoon, handa ka bang magpa-DNA test ngayon din? Hamon ni Bulan. Mayroon akong naka-standby na medical staff sa labas. Doon na bumigay si Amaris. Ang kanyang mga pagtanggi ay naging hagulgol. Ikaw ang may kasalanan nito, Silang. Sigaw niya. Ang kanyang takot ay naging paninisi. Kung hindi ka lang naging duwag, kung tinuluyan mo lang ang plano, sana nasa Australia pa tayo at hindi na nalaman ang lahat ng ito. Duwag? Tumayo si Silang, ang kamao ay nakakuyom. Niloko mo ako. Ginawa mo akong tanga. Sinira mo ang buhay ko para sa anak ng ibang lalaki. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan at magsumbatan. Ang kanilang mga sikreto at kasakiman ay lumalabas na parang lason. Ang perpektong imahe ng pag-ibig na ipinakita nila ay gumuho. Inilalantad ang bulok na katotohanan sa ilalim nito. Sa gitna ng kaguluhan, si Corazon de Oro ay nakaupo lang. Tulala ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman. Lahat ay nawawasak sa harap mismo ng kanyang mga mata dahil sa kayabangan at kasinungalingan ng sarili niyang anak. Habang nagkakagulo sila, tumayo si Luningning. Kalmado siyang naglakad patungo sa dulo ng mesa at inilapag ang isang folder sa harap ni Silang. Ito lang ang kailangan ko sa inyo, sabi niya. Ang boses ay malinaw sa gitna ng ingay. Binuksan ito ni Silang, isang annulment petition. May pirma na ni Luningning. Kasama nito ay isang kasunduan. Isusuko ni Luningning ang lahat ng ebidensya tungkol sa corporate fraud kapalit ng isang malinis at mabilis na paghihiwalay at ng kalahati ng conjugal properties na legal na para sa kanya. The rest? Sabi ni Luningning, ang tingin ay lumipat kay Corazon. I will take what is legally mine.
At bahala na kayong mag-inang ayusin ang gulo ninyo sa kumpanya at sa kasinungalingang ito. Walang sino mang nakapagsalita. Tumalikod si Luningning at naglakad patungo sa pinto. Kasunod si Bulan. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila biglang naglaho. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya ang tunog ng isang malakas na sampal na sinundan ng hagulgol ni Amaris at ng mga sigaw ni Silang. Ngunit para kay Luningning, ang mga tunog na yon ay ingay na lang mula sa isang mundong hindi na niya bahagi. Naglalakad siya palayo, palayo sa gulo, palayo sa sakit, patungo sa liwanag ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin ay hindi na amoy, pagkakanulo o luha. Ngayon, ito ay amoy bagong pintura, varnish at sariwang kahoy. Nakatayo si Luningning sa gitna ng isang malawak na sala ng isang itinatayong bahay sa Ayala, Alabang. Hawak niya ang isang blueprint, ang kanyang mga daliri ay may bahid ng alikabok at ang kanyang mukha ay may ngiti ng isang taong natagpuan ang kanyang tunay na lugar. Ito ang kanyang mundo ngayon. Ang Luningning Designs, ang maliit na interior design firm na itinayo niya mula sa kanyang bahagi ng yaman at sa kanyang mga pangarap na matagal nang nakatago. Ma'am Ning, okay na po ba ang pagkakalagay ng mga ilaw sa kusina? Tanong ng kanyang foreman. Lumakad siya patungo sa kusina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat detalye. Medyo itaas pa natin ng 3 pulgada, Mang Jun. Gusto kong direktang tumama ang ilaw sa island counter. Sige po, ma'am, sagot ng lalaki. Puno ng respeto sa kanyang desisyon. Ito ang bagong Luningning. Hindi na siya ang asawang naghihintay lang sa pag-uwi ng kanyang mister. Siya na ngayon ang nagbibigay ng utos, ang gumagawa ng desisyon, ang lumilikha ng ganda mula sa isang blankong espasyo. Nahanap niya ang kanyang sarili, hindi sa paghihiganti, kundi sa paggawa. Habang abala siya, isang balita mula sa maliit na telebisyon ng mga trabahador ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang business reporter ang nag-uulat tungkol sa patuloy na pagbagsak ng stock value ng Montenegro Holdings International. Ayon sa balita, matapos ang isang malaking eskandalo ng internal fraud at ang magulong annulment ng tagapagmana nitong si Silang Montenegro, nawalan ng tiwala ang mga investor. Si Corazon de Oro ay desperadong sinusubukang isalba ang kumpanya, ngunit ang anino ng kahihiyan ay mahirap ng burahin. Pinatay ng foreman ng telebisyon nang makita siyang nakatingin. Pasensya na po, ma'am. Ngumiti lang si Luningning. Okay lang, Mang Jun. Wala na siyang naramdamang galit o saya. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Iyon ang mundo nila. At ito naman ang sa kanya. Magkaiba na. Tapos na. May bisita kayata, Ning. Napalingon siya sa pinto. Nakatayo roon si Bulan, hindi nakasuot ng kanyang karaniwang abogadong suit. Nakasuot lang ito ng simpleng kulay abong v-neck shirt at maong. May dalang 2 tasa ng kape mula sa isang pamilyar na coffee shop. Bulan, sabi ni Luningning, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo rito? Dumaan lang ako, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang tasa. Naisip ko, baka kailangan mo ng paborito mong kape mula sa kapihan ng Pag-asa. Tinanggap niya ang kape. Ang init nito ay kumalat sa kanyang mga kamay. Salamat. Tamang-tama ang dating mo. Sabay silang naglakad patungo sa hindi pa tapos na veranda, kung saan tanaw ang papalubog na araw. Sumandal sila sa rehas, tahimik na pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Kamusta ang naging hearing nila? Tanong ni Luningning. Si Amaris umamin na sa lahat. Pumayag siyang tumestigo laban sa tunay na ama ng bata para sa financial support. Sagot ni Bulan. Si Silang, sinisisi pa rin niya ang lahat maliban sa sarili niya. Ang pamilya nila ang haharap sa mga kasong isinampa ng board ng Montenegro Holdings.
Tumango si Luningning. Sana ay mahanap din nila ang kapayapaan. Tumingin si Bulan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Matapos ang lahat ng ginawa nila sa'yo, iyan pa rin ang hiling mo para sa kanila? Nagkibit balikat si Luningning. Ang pagpapatawad, Bulan, ay hindi para sa kanila. Para sa sarili ko. Para tuluyan na akong makalaya. Tumingin siya sa papalubog na araw. At malaya na ako. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating ugnayan ng abogado at kliyente ay matagal nang naglaho. Napalitan ito ng isang pagkakaibigang dumaan sa apoy. At marahil, higit pa roon, binago mo ako, Luningning. Mahinang sabi ni Bulan. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa tanawin. Ipinakita mo sa akin na ang batas ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo. Tungkol din ito sa pagbibigay ng katarungan para sa mga pusong nasugatan. Ipinakita mo sa akin na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan. Tumingin siya sa kanya at sa mga mata ni Bulan. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Isang kahinaan, isang pagiging bukas, isang pag-asa. Dahan-dahan, iniabot ni Bulan ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Luningning na nakapatong sa rehas. Hindi ito isang galaw ng pagnanasa, kundi isang galaw ng suporta, ng koneksyon, ng isang pangako. Hindi binawi ni Luningning ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang isiniksik ang kanyang mga daliri. Sa pagitan ng mga daliri nito, ang kanilang mga palad ay nagkadikit. Magkahawak kamay. Sabay nilang pinanood ang huling sinag ng araw na magpaalam sa abot-tanaw. Walang salitang binitawan. Hindi na kailangan. Ang kwento ng sakit at paghihiganti ay tapos na. Ngayon, sa harap nila ay isang bagong abot-tanaw. Isang blangkong pahina. Naghihintay na sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagbangon, at ng isang pag-ibig na dahan-dahang nabubuo mula sa abo ng nakaraan. Ang tunay na pagbangon ay hindi nasusukat sa kung paano natin napabagsak ang mga nanakit sa atin, kundi sa kung paano natin itinayo muli ang ating mga sarili ng mas matatag at mas buo. Ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan upang makalakad tayo ng magaan patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwento ni Luningning. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!